Matapos ang 2 taong panunungkulan bilang kalihim ng Department of Education, kinulat ni VP Sara Duterte ang publiko sa kanyang biglaang pagbibitiw. Narito ang mga detalye sa kanyang pagbitiw at reaksyon ng ibang mga politiko. The Philippine Showbiz List presents tunay na dahilan at mga reaksyon sa pagbitiw ni VP Sara Duterte sa DepEd. VP Sara as DepEd Secretary. Maliban sa responsibilidad ni Sara Duterte bilang pangalawang pangulo ng bansa, kasabay nito ang isang katungkulan na pinagkatiwala sa kanya. Bagamat hindi na questionable pa ang kanyang angking kakayahan pagdating sa larangan ng politika na ilang dekada na rin ang tinakbo, hindi siya nakatakas sa puna at mga katanungan nang siya ang mapili bilang Department of Education Secretary ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang pag-upo ni Sara bilang DepEd Secretary ay kanyang sinimulan noong June 30, 2022. Gayunpaman, sa kabila ng duda ng iilan, katulad ng inaasahan, pinatunayan niya ang kanyang natatanging husay na kaya niyang mapagtagumpayan ang ipanagkatiwala sa kanyang responsibilidad. Isa sa mga naging direktiba ni Sara ay ang bare classrooms para sa school year 2023 to 2024. Ngunit, ang pagkakahirang niya ay patuloy pa ring binatikos sa mga nasa sektor ng edukasyon dahil daw sa kanyang kakulangan ng karanasan sa pagtugon sa mga mahalagang issue ng sektor. Marcos Duterte feud in Liza and Sara War of Words. Ang mga Marcos at mga Duterte ang dalawang malalaking pamilyang politika sa Pilipinas. Matatanda ang naging running mate sina Sara at Bongbong noong 2022 presidential elections sa ilalim ng Unity Team Alliance ticket. Pero ang kanilang ugnayan ay nabahira ng kontrobersya at nagkalamat. Ayon pa sa mga analyst, ito ay isang kasunduan na kaginhawaan na mahirap panatilihing matatag. May hidwaan si Sara sa pinsa ng Pangulo na si Speaker Martin Romualdez na nakareflect sa hakbang ng House of Representatives na tanggihan ang hiling ng Vice Presidente para sa confidential na pondo sa budget ng 2024. Sinabi rin ni Presidente Bongbong dati na iniistudyuhan ng kanyang gobyerno ang posibilidad na bumalik sa International Criminal Court na nag-iimbestiga sa madugong gyera kontra droga ni Rodrigo Duterte. Ganun pa man, sinabi rin niya na hindi rerespetuhin ng kanyang gobyerno ang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas. Mas lalo pang lumala ang hidwaan matapos na akusahan ni dating Pangulong Duterte si Bongbong na gumagamit ng illegal na droga at tinawag itong bangag. Nangyari ang pagtitipon sa Davao City noong huling bahagi ng Enero laban sa mga pagpupunyagi na amyandahan ang 1987 Constitution. Sinabi na sa watchlist pa umano ng Philippine Drug Enforcement Agency ang punong ehekutibo. Pero kaagad na itinanggi ng PIDEA ang naturang pahayag ng nakakatandang Duterte. Sinabi naman ng Philippine National Police na wala silang alam ng dokumento o listahan na nag-uugnay kay Bongbong sa illegal na droga. Minsan ding hinamon ni ex-President Duterte si Bongbong na mapa-drug test sila sa harap ng publiko. Ngunit ang paratang na ito ay tinawanan lamang ni Bongbong at sinabing posibleng naapektuhan na ng fentanyl ang dating Pangulo. Maging si Davao City Mayor Sebastian Duterte ay binanatan din si Bongbong kung saan ay pinagbibitiw na niya ang Pangulo dahil hindi raw nito kayang pamunuan ang Pilipinas. Isang buwan matapos ang nasabing pagtitipon, itinanggi ni dating Pangulong Duterte na inakusahan niyang sangkot sa illegal na droga ang kasalukuyang Pangulo. Hanggang sa noong Abril, kinumpirma ni First Lady Liza Araneta Marcos na hindi maganda ang kanilang relasyon ng Vice Presidente. At sinabi niyang na-offend siya nang makita niya si Sara na tumawa sa insinuasyon na kanyang ama na si Bongbong ay may iniinom na droga. Ayon kay Liza, talaga nasaktan siya dahil ang kanyang mister ay gagawin ang lahat upang protektahan si Sara. Ang kanilang motto pangaraw ay sama-sama silang babangong muli. Pero pupunta ito sa rally tapos pagtatawanan ng presidente habang tinatawag itong bangag. Tanong tuloy ni Liza, tama ba daw ang ganong gawain? Maging si Leni Robredo nga daw kailanman ay hindi ginawa ang ganon. Ayon sa unang ginang, si VP Sara ay lumagpas sa hangganan at nananawagan na humingi ito ng paumanhin. Giit pa niya, that's not right. That's entitled politics. You're in the government. You're the vice president. Nang tanungin naman ni Liza kung may pagkakataon pang magkaayos sila ni VP Sara, sabi ng unang ginang, bad shot na yan sa akin. Ilang araw ang lumipas, naglathala na kanyang tugon sa pamamagitan ng isang Facebook video si VP Sara. Nang hindi lumilitaw na nag-aalangan, sinabi niya na karapatan ng unang ginang na makaramdam ng sama ng loob o galit sa kanya.
Subalit nilinaw niya na ang personal na damdamin ni Liza ay hindi nakakaapekto sa tungkulin niya bilang pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Sinabi ni Sara na magkakaroon siya ng pribadong pag-uusap kay Pangulong Marcos upang matukoy ang mga susunod na hakbang at hinikayat ang gobyerno na magtuon ng pansin sa paglutas ng inflation, kahirapan, paglaganap ng ilegal na droga, terorismo at pampulitikang rebelyon, pati na rin sa pagbibigay ng tubig at kuryente sa lahat. At ito ay agad na nagdulot ng protesta mula sa kanyang mga kalaban at mga loyalista ni Marcos na walang sinayang na oras sa paghingi ng kanyang agarang pagbibitiw o pagtanggal mula sa kanyang tungkulin bilang kalihim ng edukasyon sa gabinete. Ang reaksyon ni Bongbong sa mga komento ni Sara ay mapayapa. Sa halip na mariing ipagtanggol ang pagsasabog ng kanyang asawa, sinabi lamang niya na ang unang ginang ay hindi sanay sa politika. Idinagdag niya na hindi niya nakita ang anumang dahilan upang alisin si VP Sara sa kanyang posisyon bilang kalihim ng edukasyon. Ayon kay Bongbong, kung hindi na kayang gampanan ang mga tungkulin, sabihin lang sa kanya at papalitan niya ito. Kung ikaw naman ay isang incompetent o corrupt, siya mismo ang magtatanggal sa posisyon. Ngunit nilinaw niya na si VP Sara ay hindi ganon. VP Sara quits as DepEd Secretary. Matapos ang 2 taong panunungkulan bilang kalihim ng Department of Education, ginulat ni VP Sara ang publiko sa kanyang biglaang pagbibitiw. Sinabi ni Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garafil nitong Miyerkules, June 19 na nagbitiw si Sara bilang DepEd Secretary at bilang Vice Chairperson ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict bandang 2:21 ng hapon ng parehong araw. Ang NTF-LCAC ay tumutukoy sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict na nagmamatsyag sa Communist Rebellion at red tagging. Inappoint si Sara bilang Vice Chairperson ni Security Advisor Eduardo Año noong May 2023. Hindi siya nagbigay ng dahilan kung bakit at sinabing patuloy siyang maglilingkod bilang Vice Presidente. Tinanggap naman ng Presidente Bongbong ang pagbibitiw. Sa isang press conference matapos ang kanyang resignation, hindi na nagbigay ng dahilan si Sara para sa kanyang pag-alis sa gabinete ni Marcos. Ngunit sinabi niya na ang pagkilos ay hindi tanda ng kahinaan, kundi dahil sa pag-aalala para sa mga guro at mag-aaral. Sa kanyang pahayag sa harap ng media, kinumpirma ni Sara na ibinigay niya kanyang pagbibitiw bilang pinuno ng DepEd na effective sa July 19, 2024. Sinabi niya na nagbigay siya ng 30-day notice upang tiyakin ang wasto at maayos na paglipat para sa kapakinabangan ng susunod na kalihim. Sinabi rin ni Sara na magpapatuloy siya sa pagiging ina para sa lahat ng mga guro at mag-aaral. Naipaliwanag din niya ang ilang mga tagumpay ng DepEd sa panahon ng kanyang termino bilang kalihim, kabilang ang paglulunsad ng agenda ng matatag. Nagpasalamat din siya sa mga ahensya kasama ng DepEd, sa pamahalaang pambansa, mga lokal na pamahalaan, mga pribadong sektor at sa buong pamilya ng DepEd. Idinagdag din ni Sara ang kanyang pasasalamat lalo na sa mga guro para sa kanilang pagmamahal at di mabilang na sakripisyo para sa kabataan. Pagkatapos pagbigay ng kanyang pahayag, tumanggi si Sara na sagutin ang mga follow-up questions mula sa media. Lawmakers on VP Sara's resignation as DepEd Chief. Nagbigay na kanilang opinyon ng ilang mambabata sa desisyon ni VP Sara na magbitiw bilang kalihim na kagawaran ng edukasyon at sa huli mula sa gabinete ni Pangulong Marcos Jr. Tinawag ang pagkilos ng matagal ng dapat o nakakalungkot. Para kay Gabriela Representative Arlene Brosas, ang pagbibitiw ni Sara ay matagal lang dapat dahil kailangan ng bansa ng isang karanasang tunay na lingkod bayan upang mamuno sa ahensya ng gobyerno. Sinabi naman ni ACT Teachers Representative Franz Castro na nawalan ang sektor ng edukasyon ng 2 taon, ang panahon ng paglilingkod ni Sara sa DepEd sa pagtugon sa mga problema nito. Sinabi ni Albay 1st District Representative Edsel Lagman na inaasahan ng kapalit ni Sara ay manggagaling sa hanay ng mga may karanasan at dedikadong mga guro na maingat na makakapamahala sa sistema ng edukasyon ng bansa ng mahusay at profesional. Sinabi naman ni Senate President Cheese Escudero na nirerespeto niya ang resignation ni Sara mula sa gabinete ni Marcos at sinabing inaasahan ito dahil sa kanyang pamilya at posisyon sa mga mahahalagang issue tulad ng West Philippine Sea. Ayon naman kay Senator Sherwin Gatchalian na chairman ng Senate Committee on Basic Education na ang desisyon ni Sara na umalis sa DepEd ay nakakalungkot at binanggit ang koordinasyon ng kanyang komite at ng DepEd sa mga hakbang upang mapabuti ang sistema ng edukasyon ng bansa. Sa panig naman ng Senator Amy Marcos, ipinangako niya na patuloy siyang maging matibay na kaalyado ni Sara.
Si Senator Bato de la Rosa, na dating hepe ng pulisya ng ama ni Sara, naniniwala na ang desisyon ng Vice Presidente ay pinag-isipang mabuti at nagbubuo ng desisyon na iniisip ang pinakamabuti para sa mga tao. Samantala, sinabi ng dalawang dating tagapagsalita ni dating Pangulong Duterte na ang pagbibitiw ni Sara bilang miyembro ng gabinete ay nagpapahiwatig ng mga pagkakahati sa Marcos Duterte Unity Team Alliance. Sinabi ni Harry Roque na ang Unity Team Alliance ay opisyal na nasisira at si Sara naging pinuno ng oposisyon. Sinabi naman ni Salvador Panelo na maaaring nagbitiw si Sara mula sa gabinete ni Marcos dahil sa katahimikan ng lider sa harap ng mga kritisismo na ibinabato sa kanya sa gitna ng issue ng confidential funds. Kaugnay nito, inaasahan ng mga mambabatas mula sa oposisyon ng hakbang ng Vice Presidente ay magbubukas ng daan para sa paghirang ng isang pinuno sa edukasyon na nagbumulat sa sektor ng edukasyon. I-post ang inyong comments at reaction sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!